Welcome to Donmar TV News Channel. Nakaka-recover na umano si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio matapos ang nararanasan ng mild symptoms ng COVID-19. Ayon pa kay Dr. Michelle Slosser, tagapagsalita ng Davao City COVID-19 Task Force, mayroong pagbabago sa kondisyon ngayon ni Mayor Inday matapos sumailalim sa isolation kasama ang kanyang pamilya. Sinabi rin ito na lahat ng mga close contacts ni Mayor Inday ang na-contact trace na at isinailalim na rin sa swab test. Wala rin umanong close contact si Mayor Inday na nagpositibo sa COVID-19. Sa nakaraang linggo una nang sinabi ni Mayor Inday na nahawa ito ng virus kahit fully vaccinated na ito sa China-made Sinopharm vaccine. Una na rin na nakansila ang medical leave ng opisyal para pumunta sa Singapore matapos na nagpositibo rin sa COVID-19 ang kasamahan nito. Ikatlo na sa magkakapatid na Duterte si Mayor Inday sa mga nahawa ng virus. Lumutang ngayon linggo ang usapan hinggil sa pagnanais ng ilang mambabatas at mga politiko na ipagbawal na ang substitution ng mga nais na kumandidato sa halalan. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, sinasamantala ito ng mga partido at ginagawang hindi seryoso ang paghahain ng Certificate of Candidacy. Maging ang presidential at vice presidential aspirant na si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso at Representative Lito Atienza pabor sa panukala. Our laws allows it. And I hope someday it will be changed. Now, I don't believe in that. No, kasi ang tawag ko dyan, tita, chinuchubibo tayo, pinaglalaruan, chubibo, piniperis wheel, pinapaikot-ikot tayo. Yes. I don't believe that the people deserve it. Yung mga substitution, hindi pwede yan nung araw. Eh ngayon pwede talaga magpa-file ng candidacy yung katulong mo, driver mo, tapos reserve mo lang ito, anak. Pagdating na panahon, palitan kita. Yan laganap mo. Ay naman kay Bayan Muna Party List Representative Carlos Zarate, kung tatakbo sa halalan, dapat masinsin itong pinag-aaralan at pinag-iisipan. Nakakainsulto anya ang substitution sa mga botante at pinagmumukhang katatawanan ng halalan. Kaya naman noong Huwebes, formal nang inihain ng mambabatas ang panukalang batas tungkol dito. Sa ilalim ng House Bill No. 10387, bawal ang substitution kung ang dahilan lamang ay ang desisyong pag-atras o withdrawal ng isang kandidato. Pinadedeklara ring nuisance candidate o panggulo sa eleksyon ng mga naghain ng kandidatura na nagsisilbi lamang placeholder o malinaw na papalitan lamang ng isang personalidad na siyang tunay na tatakbo sa halalan. Dito rin sa mga susog na ito, amendments na gusto natin, ay clearly maisama doon sa grounds for declaration na isang nuisance candidate. No? Kapag ang isang kandidato ay malinaw na placeholder lamang or a pseudo candidate, no? At walang intention talaga na tumakbo. Naniniwala ang election lawyer na si Attorney George Erwin Garcia at political analyst na si Professor Ramon Casiple sa magandang layunin ng panukala upang maiwasan ang ginagawang moro-moro o political drama ng iba't ibang partido tuwing sumasapit ang panahon ng halalan. At least, during the filing of the candidacy, magkakalantaran na talaga sino ba ang kandidato. Di ba? Wala na yung mga itinatago-tago pa, maghihintay pa tayo hanggang November 15 halimbawa para alamin lang kung sino talaga ang tunay na kandidato, final na kandidato. Yung pag-file mo ng candidacy mo, katapusan ng taktika yun. Ibig sabihin kung meron ka pang binabalak na gagawin, whatever, gawin mo yan before you file. Kasi pag nag-file ka, pinasok mo na sarili mo sa larangan ng eleksyon, ano? At nakakagulo nga yan. Biro mo, magdidebate tayo sa iyong mga views. Hindi ka naman pala tatakbo. Ngunit ayon din kay Garcia, dapat timbangin o pag-isipan muna ng maayos bakit nalagay ang rule ng substitution sa Omnibus Election Code at hindi naman binago sa hinaba-haba na ng panahon. Pinaliwanag niya na wala siyang pinatatamaan. I don't want to mention her name. He is immaterial in my life. They are a candidate, I am a candidate. My statement has nothing to do with somebody else. It is what voice. it is. It is the situation what it is. of our people. What it is. I-echo it. Tiwala naman si Recto na malaki ang magiging suporta ng Batangas kay Dumagoso. Ang Batangas ang isa sa vote-rich provinces sa bansa na may 1.7. Gusto kong kumandidato. Walang biro, pero ayoko manalo. Gusto ko lang magdadaldal dyan.
Pwede kaya yun, yung kandidato ko, wag nyo akong iboto? Dahil pag ako naboto ninyo, sisiguraduhin kong kayo, magnanakaw ako sa bayan. Sarap siguro nun, no? Tapos tawanan yung tao. Hindi, para maiba lang. Kasi yung mga kandidato, lahat ng pangako, pinangako nila eh. Para maiba lang, di ba? Pag ako binoto ninyo, sisiguraduhin ko na pag ako naupo, wala akong papansinin sa inyong lahat. At yung mga pera ninyo, pambibili ko lang ng motor. Di ba? Sarap siguro na, no? Ano kaya sa reaksyon ng tao? Sino ba to? Di ba? Sarap nun. Milyon na rehistradong botante. 2 buwan na namin pinag-uusapan ang pagsuporta kay Mayor Isko. No? So dito ngayon, kung hindi ako nagkakamali, I think... Tignan mo, aminado sila, matagal sila nag-uusap. Tapos si Isko palagi sinasabi, hindi, wala sa isip ko yan. Ang pandemya muna ang aking iniisip. Wala sa isip ko yan. Sabi ni Recto, 2 buwan na namin pinag-uusapan yan. 2/3 of all the mayors are here today. We also have 100% of all the board members. We have all the congressmen present here today as well. Samantala, sinabi ni Dumagoso na sumunod sa health protocol sa mga organizers ng pagtitipon. Ito'y matapos sabihin ni Secretary Eduardo Anyo na iimbestigahan ng DILG ang mga ganitong aktibidad ng mga politiko na posibleng maging super spreader event. Patrick De Jesus para sa Bayan. Hindi para maging controversial lang, ano? Gaganon ka. Pag ako binoto ninyo, magnanakaw ako sa kaba ng bayan at ibibigay ko sa inyong lahat. Diba? Ang sarap nun. Hindi ko kayang gawin yun. Hindi kaya ako hulihin kagad. Ito. Yung secret candidate, sinagot ni Isko. Naman ni Manila Mayor Isko Moreno na hindi siya secret candidate ng administrasyon. Ay! Sabi ni Yorme, alam naman ng Pangulo na hindi niya ito binoto noong 2016 pero nagpasalamat siya sa tiwalang binigay sa kanya ng administrasyong. Tingnan nyo ito ha. Alam daw, sabi ni Isko, alam daw ni Pangulong Duterte na hindi niya binoto at sinuportahan si Pangulong Duterte. And yet, nagpasalamat si Isko dahil inappoint siya twice. Hindi lang o isang beses, twice pong inappoint si Isko. Noong una, noong 2016, tapos nung hindi ko alam kung bakit nailipat siya sa isa pang appointment. So twice. Ganun no ang ating Pangulo. Ganun ang ating Pangulo. Hindi porket ako sinuporta mo, i-appoint kita. Hindi mo ako sinuportahan, hindi kita appoint. Duterte nang bigyan siya ng ilang posisyon sa pamahalaan gaya ng DSWD. Dagdag pa ni Isko bilang alkalde, sumunod siya sa mga patakaran ng gobyerno para masugpo ang pandemya. Pero may mga pagkakataong sumasalungat din siya kung kinakailangan. Am I a candidate of the president? No. Isa lang ang kausap para pa rin siya tumutulan. Isko, ba't ganyan ka magsalita? Isa lang ang kausap mo? Talagang para ka pa rin nangangampanya sa stadium, no? I did not vote for Duterte. I voted for Grace po. Oo. I've stayed with Grace po. Lubog na kami. Naki-Grace po pa ako. Bakit? Dagalang ang tumatalo sa lumulubog na barko. And that's me. That's what we did. I stayed. Dagalang ang tumatalon sa barko. Pero that's me daw? Ano yun? Sandali, parang mali ata yung sinabi niya, ha? Sandali. Tama ba? Pakinggan nyo nga kung mali yung sinabi niya. Parang ako yung mali eh. Am I a candidate of the president? Okay. No. No. I did not vote for Duterte. I voted for Grace po. Okay. I've stayed with Grace po. Okay. Lubog na kami. Naki-Grace po pa ako. Lubog na kami. Naki-Grace po pa kami. Okay? Ito pa. Dagalang ang tumatalo sa lumulubog na barko. Dagalang ang tumatalon sa lumulubog na barko. Ibig sabihin, balimbing ka. Pagka ganon, di ba? Dagalang ang tumatalon sa lumulubog na barko. Hindi.
Oo nga. Oh. And that's me. That's me. So ikaw yung daga. So boy, daga ka. Anong point? So daga si Isko. Anong point ba? Proud siya na daga siya? Hindi ko gets. Pakicorrect nga ako, baka ako mali. So daga siya. So proud siya na daga siya. Bakit ka dapat maging proud na daga ka? Hindi, di ba? Hindi, okay. Daga daw siya. Ano kinaka-proud niya na daga siya? Hindi ko maintindihan. Ewan ko ba? That's what we did. That's what we did. Daga daw siya. So, kailangan ba namin ipalakpak yun? Na daga ka? Anak naman ng tutsa, oh.